Hi guys! Kamusta? Para po sa mga subscribers ko na hindi na nakakalala sa akin, this is Aleknus, 4,000 matches Joed and dating top PH. It's been 3 years since I last uploaded to this platform or channel. I'm so excited to share this game with you. And of course, my item build. Kasi madalas ko napapansin sa mga Joed ngayon, sa mga nagda-damage, mga nagko-core or XP, hindi na nila pinupure damage yung Joed nila. So 4,000 ko na matches kay Joed, ito pa rin yung pinaka the best na item for me. Base sa karanasan ko, ito pa rin yung pinaka bagay sa playstyle kasi sobrang sakit niya. Talagang tumatagas yung damage. Kasi sobrang mura lang ng Heptasis. Agad kang makakakuha ng high-end damage kapag nabuild mo na. Pwede mo na makuha yung early game. Ito guys, analysis of the game na tayo. Nag-start na yung laban. So, re-reviewin natin yung laro natin kanina. Pinaka nagustuhan ko tong laro na to kasi sobrang galing din ng kalaban. And napakita ko dito, na-apply ko dito yung experience ko kay Joed. Kaya napagtripan kong i-upload to. And i-review ulit. Or mag-review ulit. Dito guys, kung mapapansin nyo, inuna ko yung blue. Ganun kasi yung ganun kasi yung forte ko. Yung unahin ko yung, for example, makikita mo yung lito nasa red buff, unahin ko yung blue para may potential pa na makuha. Kaso dito hindi ko siya nakuha, agad siya na-clear. Pero okay lang. Dito guys, magle-level 4 na tayo. So may possibility na makakuha na tayo ng kill. Dito guys, alam ko na hindi ako magle-level 4. Pero napansin ko si Benedetta dito, hindi siya nakikipag-chess match or isang katangian ng XP lane. Dapat matyaga ka. Kasi dapat bilang isang XP laner, dapat alam mo na exactly 1 minute, dadalawan ka talaga ng core ng kalaban. Kasi makukuha niya yung level 4 niya. Magtatry yan ng kumuha ng kill. Guys, dito alam ko na kayang-kaya ko yung alpha, ganyang level. Kasi malakas to guys, si Joed. Kailangan mo lang talagang ma-maximize yung skill niya, pati yung mga item. Kailangan alam mo kung kailan capable yung hero mo or kailan niya kaya yung ka-1v1 niya. Guys, dito inaabangan ko yung alpha kasi tatry ko siyang patayin kasi may turtle. Hanggat maaari i-red light ko yan or patayin, maganda. Pero dito guys, nakataka siya. Pero okay lang kasi magpupunta sa amin yung turtle, which is good shot sa amin. Dito guys, di ko alam kung mali yung ginawa ko na hindi ako nag-retry, hindi ko ni-ret Pisichu, pero mas priority ko kasi yung objectives. Comment kayo guys kung ano yung magandang gawin dun kasi I'm open din naman para matuto. Pero sa akin, mas importante para sa akin yung turtle, kaya hindi ko siya ni-retry, kaya nakatakas pa siya. Dito guys, libreng-libre. Madami mapapansin nyo, libreng-libre yung mga jungle muna natin. Hindi muna ako dadalaw sa iba. Hanggat maaari is i-priority ko talaga yung objectives. Sa ML kasi guys, kailangan talaga matyaga ka. Hindi pwede yung puro ka lang team fight, dalaw. Mali yung ganyan guys. Para ma-utilize nyo ng maayos yung mga bigayan ng pera or yung gold flow niya. By the way guys, kung hindi nyo porte yung ikot ko or yung galaw ko, diskarte ko sa laro, mas advisable na mag-stick na lang kayo kung saan kayo komportable. I am also a chess player guys, kaya train din kami na mag-focus kung saan kami magaling. Kung ano yung forte mo, i-upskill mo na lang. Dapat alam mo kung ano yung requirements sa skill na yun para ma-master. Magagawa mo lang yan guys kapag kilala mo na yung laro mo, kilala mo na yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabi dito na mag-focus ka lang sa isang skill. Ang point ko lang is dapat talaga may skill ka na kilala ka na malakas ka dun. For example, sa career ko, meron akong 2 years experience sa accounts receivable. So kung tatanungin ako kung saan yung next plan ko, ang may sasagot ko lang is pipiliin ko kung saan ko alam na magaling ako dun. Alam ko na mag-excel ako dun para bayaran ako ng gusto kong okay. Kumbaga, by identifying myself is nalalaman ko na kung ano yung next plan ko. Pero syempre, nag-guaranteed na magiging success yung plan mo. Good thing lang dun is alam mo yung career path na tatahakin mo. Alam mo yung career path na ginagawa mo. Kung mapapansin nyo guys, paiba-iba yung field na mga sinabi ko. Kasi sa lahat ng lessons na natutunan ko from different fields is ina-apply ko lang din sila sa life ko. Ayun lang guys, salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo. Binahagi ko yung game ko and also my experience din. Sana po like and follow nyo lang po tong account ko and also comment kung may gusto kayong sabihin or comment sa gusto nyong isuggest sa akin or may comment lang kayo, huwag kayong mahihiya. Sana nagustuhan nyo yung part 1 guys. Let's go for the part 2.